Hello, sound check. Okay, may buntag tanan. Start our service. Also na please. Pakampo sa ta. Let's get right first before we worship God. Let's pray. Lord Father God, thank you so much for this wonderful morning that you have gathered us here, O God. We come before in your throne of your grace, O God. Lord Father God, pasayloa may God sa mong kalapasan nga nabuhat sa unahuna na, sa kasing-kasing, sa mga binuhatan, Ginoo, nga wa ka na himaya, Ginoo. O Lord Father God, make us worthy as we worship you and as we listen to your word. Lord and Father God, I pray, God, sa mga mensahe nga madungog this morning, that you will guide the preachers, O God, nga so that your word nga mao'y mawali this morning, O God. O Lord and Father God, make us, O God, a humble servant, a teachable heart, O God, as we accept your word, O God. O Lord and Father God, sa mga Kristohano nga padulong diri, we pray that you will keep them safe, nga maabot sa simbahan, safe and sound, O God, nga walay kakulian. O Lord the Father God, filled us by the Holy Spirit of God. Lord the Father God, wa mi mahimo kung waka Ginoo. Make this service a victorious service of God. Ayaw tuguti nga si Satan mao'y mo samok, muguba sa kaning worship Ginoo. Lord Father God, help us, guide us to God, and give us joy in worshiping you, God. In Jesus' mighty name, amen and amen. Remain standing, please. Amen. What a blessing that we're in the house of the Lord as we sing our first song, Redeem. Redeem, how I love to proclaim it. And the verses now, sing. Redeem, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed of this infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed, redeemed. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed. His child and forever I am. Second verse. Redeemed and so happy in Jesus. No language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me doth continually dwell. Redeemed, redeemed. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed. His child and forever I am. I think of my blessed Redeemer. I think of Him all the day long. I sing for I cannot be silent. His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed. His child and forever I am. I know I shall see in His beauty the King in whose way I delight, who lovingly guardeth my footsteps and giveth me songs in the night. Redeemed, redeemed. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed. His child and forever I am. Amen. For our second song, Love Lifted Me. Ang higugma nagpataas kanako. I was sinking, ready sing. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stained within, sinking to rise no more. Louder! But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Second now. All my heart to Him I give, ever to Him I'll cling.
and his blessings sing, ever his praises sing. Love so mighty and so true, Mary's my soul's best sauce. Faithful, loving service to him belongs. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, louder now. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Last verse. Souls and angels look above. Jesus completely saves. He will lift you by his love out of the angry waves. He's the master of the sea. Billows his will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, amen. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Lord lifted me. Amen. As we continue for our third song, ang gihangyo si Brother C sa pag-lead sa itong opening word of prayer. Let's pray. Lord God, Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this day nga naabot mi diri, Lord, sa simbahan to worship you. Lord, thank you so much, Lord, sa kadaugan sa tibok simana nga among mga buluhaton. Lord, we pray nga imong giyahan ang among next week, Lord, sa among trabaho, sa among pagskwela, ug sa uban pa mga buluhaton, Lord. Lord, we pray nga imong taga-kadaugan, Lord, ang Sunday School, tagai og wisdom ang magdala sa imong pulong, Lord. And usab, Lord, sa divine services, Lord. All this we pray, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Let's sing our third song, Nothing But the Blood. Wala kundi ang dugo sa Ginoo. What can wash? On the verses now, ready, sing. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Oh, no other fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I say, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Louder! Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Oh, no other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Third now. Nothing can for sin atone, nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Oh, no other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus.
Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Oh, no other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Amen. Palihog sa paglingkod, ang yang si Brother Elvis. Amen. Thank you for singing. Nothing but the blood of Jesus. Salamat mga kaigsunan. Giluwas ta sa Ginoo. Pinagi siyang bililhon nga dugo mga kaigsunan. Amen. Ready na ba maminaw ang tanan? Amen. So atong ablihan atong mga Biblia mga kaigsunan before tamuadto sa atong lesson this morning sa atong Sunday school. Ablihan nato atong mga Bible in Galatians chapter number 6. Galatians chapter number 6. Basta tagpipila ka mga bersikulo mga kaigsunan. Galatians chapter number 6 verses 1 down to verse number 10. Amen. Before tamuad to sa atong mensahe mga kaigsunan, I would like to grab this opportunity to thank the church for allowing us nga makaadto sa Barili Church Camp. And what a blessing mga kaigsunan from your support and also from allowing your young people, yung mga kabataan nga maka-attend sa tuang camp last week mga kaigsunan. And karon may I ask everybody to please stand while we are opening our text mga kaigsunan sa Galatians chapter number 6 verses 1 to 10. Akong basahon ang verse number 1, kamo sa verse number 2. And then once again dunganan nato siya sa verse number 10. Nanantanan say amen. Amen. Verse number 1, Galatians chapter number 6, verse number 1. The Bible says, "Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted." Verse 2. Verse number 3, "For if a man think himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself." Verse number 5, "For every man shall bear his own burden." Verse number 7, "Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever man soweth, that shall he also reap." Verse 9, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." Tungan ang verse 10, "As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith." Let's bow our head and close our eyes. Let's pray. Ginoong Diyos, ang bigamhanan sa tanan, salamat, Father, O Lord, once again sa karong kabuntagon. Thank you, dear God, for guiding us nga makabot sa simbahan. Father, O Lord, I don't know, Father God, unsa nga mga challenges sa imong mga kaanakan sa pagpadulong diri, but salamat, O Lord, sa imong grasya nga nakaabot kami diri nga safe and sound, Father God. And Lord, we pray nga ikaw may magalamdag sa matag usa kanamo karong kabuntagon. Kuha Ginoo ang mga babag, kuha O Lord ang mga butang nga pwedeng makasamok sa among pagpaminaw sa imong pulong. Let it be, O God, nga imong ibound, O Lord, ang gahom ni Satanas, Father, O Lord, as we listen to your word. And Lord, salamat sa oportunidad nga makakat-una sa gikan sa imong pulong pinaagi nini nga Sunday School, Ginoo. And Lord, gibalik na mo tandong himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Manglingkod tang tanan palihog. Okay. Sa atong text gibasa mga kaigsunan, this is the wrap up chapter 6 sa book of Galatians, si Apostle Paul mga kaigsunan. Something gipabilin niya sa mga taga Galatia. Now, if we have read in these chapters, mga kaigsunan, na ay sa Galatia, na ay mga false prophet, mga magtutudlo, no? Nga nisulod sa mga churches sa giwalihan or napundar dito sa Galatia, mga kaigsunan, especially kani mga Judaizer. Nga they believe that faith alone, kulang ra.
we need to put some works. But in the first chapters, mga kaigsunan, gibadlong sila ni Apostle Paul. And then in chapter number 6, gi-encourage sila. Gi-wrap up ni Apostle Paul, mga kaigsunan, in this chapter mo nang sa katong mga verses nga atong gibasa, gikan sa verse number 1 hantod sa verse number 9, nagisgot siya about brethren. Tanawon nimo in verse number 1, first phrase ngayang gingon, mga kaigsunan, ningon siya, brethren. Sabiya, saya pa mga igsuon. No? And then lastly, mga kaigsunan, in verse number 10, ningon siya diha, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, but especially, sayon diha, especially unto them who are in the household of faith. Nganong kaniman nga text atong gikuha, mga kaigsunan, because in this lesson, in our lesson this morning, we will be tackling about other Christians. Last week, mga kaigsunan, sa atong lesson number 8, atong gisgutan ang local church. Gipakita ta, mga kaigsunan, the church, no? Unsa ang katawhan nga gimugna sa Ginoo diri sa kalibutan, mga kaigsunan. And now, mga kaigsunan, atong fokusan, mga kaigsunan, is about the other Christians. No, unsa atong attitude, responsibility, tanan, mga kaigsunan, towards other Christian. Last week, mga kaigsunan, it focuses the church as a body. And in this time, in this Sunday, lesson number 9, we will be focusing the church as a family. No? As a family. Remember ba mo sa ato ang lesson before, sa lesson number 2 about salvation? When we are first, katong wala pa ta sa Ginoo, we are in the family of Satan. Asa kay tagikan? In the family of Satan. Unsa nga verse? John 8:44. Unsa ingon sa Bible? Ye are of your father, the devil. Tanan ta nga wala pa ni Kristo, mga kaigsunan, diha tagikan. We are the family of the devil. And now, karon nga naluwas ta, mga kaigsunan, we receive Jesus Christ as our Savior. John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Nahimutang mga anak sa Diyos, mga kaigsunan. Now, in the Bible, we can see, in the Bible, mga kaigsunan, that the disciples were first called Christian in Antioch. Ato na makita in Acts chapter number 11, verse 26. The disciples were first called Christian in Antioch. Ningon ang verse diha sa Acts, itong basahon, chapter number 11, verse number 26. No, dire sila unang natawag nga mga Kristuhanon. So ato sang basahon, mga kaigsunan, ang gingon sa Biblia. Now, and when he had found him, he brought them unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Gitawag sila Kristohanon diri nga chapter, diri nga verse, and in the place of Antioch. But remember, mga kaigsunan, church doesn't start here. Namugna ng church katong sa time ni Jesus Christ. Naniyon siya diha, mga kaigsunan, that Peter, upon this rock, I will build my church. Diri lang sila gitawag og Christian, and notably, mga kaigsunan, ang nagtawag nila diri nga Christian, mga kaigsunan, is dili sila naghimuhimo ilang kaugalingong title, but ang mga tao nga nasa gawas. Because sa ilang pagadaghan, sa ilang pag-diehard ni Kristo, mga kaigsunan, mo nang gilebelan sila nga mga Kristuhanon. No? And then years pass and ato nang nadala karon, mga kaigsunan. Now, Christian came from the word Christos in Greek, means Messiah, and the suffix ian, which means belonging to or follower of. So kita, mga kaigsunan, mga Christian, gitawag tang mga Kristohanon, we are belonging to Christ and we are follower of Christ. No? Mo nay buot pasabot, mga kaigsunan. And if we
look at this word, mga kaigsunan, Christian. And kung kwaon na nimong Christ, ang IAN means I am nothing. Without Christ, we are nothing, mga kaigsunan. Ganang IAN. Kung kwaon si Kristo sa Christians, we are nothing. I am nothing. Sumo na nga importante kayo nga si Kristo ang nahimong sentro sa atong Kristohanong kinabuhi. Now, many people nowadays claim to be Christians, no? But they do not have Christ in their heart, mga kaigsunan. Yes, pwede sila maka-claim ana, mga kaigsunan, but in reality, dili sila tinuod nga Kristohanon. Kaya tinuod nga Kristohanon, mga kaigsunan, kay na ay Kristo sa kasing-kasing. Nahimong born again, ni receives Jesus Christ and have the power to become the sons of God, mga kaigsunan. Now, una sa tanan is, how am I related to other Christian? Unsa may relasyon? Sama sa akong gingon ganiha, from the family of the devil, we became the families of God, mga kaigsunan. Now, una is that they are our brothers and sisters in Christ. They are our brother. Kita, matag-usa na to, we are called brother and sisters in Christ. Mo nang common kayo nga madungga na to, basta kita ta, halubilo ta, yung tag-brad, sis. Kaya naman, we are brothers and sisters in Christ. Tanan nga mga luwas. No? Makita na to, tanawon gina to atong Bible. 1 John chapter number 3. Ablihan na to palihog atong mga Biblia. 1 John chapter number 3. Verses 1 to 3, ningon na Bible diha, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear that we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Diri palang daan sa kalibutan, mga kaigsunan, gidala-dala na natong title nga kita mga anak sa Dios. No? Tungod sa gahom ni Kristo, mga kaigsunan. And notice, mga kaigsunan, nga ningon diha sa 1 John, mga kaigsunan, dili pa siya, no? Ningon siya diha, mga kaigsunan, it doth not yet appear what we shall be. It is because, mga kaigsunan, ang tinuod o ang kanang final nga appearance nato nga anak ta sa Dios, inig-adto na nato dito sa langit. We will be changed, our body, wala na mga sakit, katong na ay mga defects sa ilang mga lawas, bag-uhon sa Ginoo, himuon ang nindot sa Ginoo, mga kaigsunan, ingana ka grabe, ingana kanindot ang gahom sa Ginoo. And in the heaven, mga kaigsunan, kitang tanan mga igsuon lang dito sa pagtuo. No? We are brothers and sisters. Diri ra ng kaminyuon, diri ra ng husband and wife. Mo bitaw ang ilahang kanang vow, till death do us part. Kay kamatayon, bulag na, and then igabot sa langit, we are brothers and sisters in Christ. Mga kaigsunan, mauna atong una nga relasyon sa matag-usa. We are not merely members of this church, mga kaigsunan, but we are brothers and sisters in Christ. Naa na tay relasyon, isip usa kaigsuon. No? Naa na tay relasyon, mga kaigsunan, nga kanang ban nga gibuhat ni Kristo sa atuang matag-usa ng mga Kristohanon. Another verse, makita nato sa Romans chapter number 9. Ablihan nato itong Bible, palihog. Romans chapter number 9, verse number 8. That ningon na Bible diha, that is they which are the children of the flesh, these are not the children of God. Kinsa tong mga children of the flesh, katong mga unbeliever, they are not the children of God. No, mo nang kinahanglan nato emphasize sila, mga kaigsunan, kay base nagtuo sila, sige sila tawag sa Ginoo. Yet dili day sila anak sa Ginoo, mga kaigsunan. No? And ingon na Bible diha, but the children of the promise are counted for the seed. No? Kanindot ana, mga kaigsunan, nga
kita gikahiusa ta sa Ginoo, dili lang kay friends, dili lang kay members of this church, but we are brothers and sisters in Christ. Mo na timan-an nato mga kaigsunan, lahi na atong relasyon sa matag-usa nato nga Kristohanon. Yes, naman tay differences mga kaigsunan, noon lahi-lahi man tag pagdako, lahi-lahi man tag kanang upbringing sa tuwang tagsa-tagsang kinabuhi, but yet gihiusa ta ni Kristo. We are in one spirit. No una, we are brothers and sisters in Christ. Ikaduha mga kaigsunan, our relation sa matag Kristohanon is that we are fellow laborers. No? Fellow laborers in Christ. Kauban sa paglabor, sa pagtrabaho. Mga kaigsunan, as soon as you became a Christian, no, dili magtanaw ang Ginoo sa imong posisyon. Dili magtanaw ang Ginoo sa imong status, sa imong kinabuhi. As long as you are a Christian, pareho ra tang tanan mo trabaho ta para sa Ginoo. We are all laborers in Christ. Dili pwede nga ikaw naluwas ka nga engineer ka, ikaw nga naluwas ka nga pilot, ikaw nga naluwas nga dako high rank nga doktor, dili ka mo appeal sa bulhaton kay nga naman nakay position. No. We are all fellow laborers in Christ. Walay special nato diri mga kaigsunan. No? Dili pwede ang kadturang mga nagtrabaho nga below minimum ang pwede mo trabaho sa church. No. But fellow laborers in Christ. Kitang tanan magkahiusa ta sa pagtrabaho. 1 Corinthians, no? Abli ta sa itong mga Biblia. 1 Corinthians chapter number 3, verse number 5. 1 Corinthians chapter number 3, verse number 5. Oh. Kani naghisgot si Apostle Paul and Apollos about sa ministry. Yung diha, who then is Paul and who is Apollos, but ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man. Kani naghisgot sila, ningon siya diha, I planted, si Paul nagtanom, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God giveth the increase. Now he that planteth and he that watereth are one. And every man shall receive his own reward according to his own labor. Verse 9, tanawa, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. We are laborers together. No? Mga kaigsunan, sometimes it takes not just one person para madala ang usa ka tawo sa tiilan sa Ginoo. Remember the time, mga kaigsunan, in the New Testament na ay bakul, I think lame, nga dili kalakaw, nga gidayungan og upat. Giguba nila ang roof, mga kaigsunan, tagak nila ang kadto kay para maayo ni Jesus. Same in the ministry, mga kaigsunan, maybe ikaw ang nagsulwining and lahi ang nag-follow up. Maybe ikaw ang nagdala sa church, gitagaan nimo siya pamliti, no? Pero lahi ang nagsulwining. Mao nang pasabot diha mga kaigsunan. Dili na nimo kwintahon kung kinsay nagdala, kinsay nag-invite, or ikaw mo na ning kamot o paari niya sa church, ayaw na kwenta kay nga naman, pariha ra tang tanan. Only that God gave the increase. Lisod kay na mo claim ta mga kaigsunan kanisiya, ako ara ba ning bunga. Lisod kay mo claim ta mga kaigsunan nga, ako ra ba tungod nako nadani siya simbahan. Lisod kayo mga kaigsunan. Kaya nga naman matag-usa ka nato na atay part sa buluhaton. We are co-laborers. No? We are co-laborers diha sa Ginoo mga kaigsunan. Mao na atong relasyon sa atong isig Kristohanon. And there will be times like that, no? Nga dili diha dayon mahimo ang usa ka tawo madala nimo sa tiilan sa Ginoo. It takes time, it takes people, no? Na usahay nga nasulwining na nimo kausa. Wag gyapon ni dawat. Sunod na sulwining na sad sa lain nga member, wag gyapon ni dawat. Pagkatulo na sulwining na sad, diha pa siya ni dawat. Oh. But mapasabot nga katong ikatulong siya mo'y bunga nga gigamit, siya mo'y gigamit sa Ginoo. No, kadto tanan mga kaigsunan. Mo ni gitawag mga kaigsunan is ni compounding ang ilang effort. No? Nagkatambak-tambak nga effort mga kaigsunan nga hantod na abot sa final result. Ingana kanindot mga kaigsunan ang atong Kristohanong kinabuhi kay dili lang kay ta family but we are also laborers. Mao na mga kaigsunan magtinabangay ta sa buluhaton sa Ginoo.
Magtinabangay ta mga kaigsunan sa paglambo sa buluhaton mga kaigsunan. Verse 9, we are laborers. Oh. So kung dili man gani kalakaw ang isa, pwedeng muampo ang isa. Kung dili man gani kaadto sa field ang usa, pwede mo support ang usa. Gana ba? Find a way to support, to do anything para sa buluhaton sa Ginoo. Oh. Mao na ang ato ang relasyon sa ilaha. Mao na atong relasyon sa matag usa. We are not dili lang kay family, but also we are laborers. Trabaho ta, magtinabangay ta. Walay mas daghang nabuhat, makaingon walay maka-judge nato nga mas daghan pa mi siyag nabuhat kaysa nako. Wala. Kay ngano man Ginoo ra gyud maghatag og reward nimo. Sa mga butang nga wa nakita sa tao ug sa mga nakita sa tao, Ginoo ray maghatag og reward nimo ana. No? Ingana mga kaigsunan, we are co-laborers, we are family. Mao na ato ang relasyon. Now, kay mao man atong relasyon sa tong isig Kristohanon, we have responsibility toward our other Christians. Dira na mosulod ang mga responsibilidad. Sa pamilya mga kaigsunan, naagid tay responsibility. No? Dili pwede sa pamilya, wala tay responsibility. Matagusan nato natay trabaho, natay dapat buhaton, angay buhaton para sa atong pamilya. No? Dili pwede nga ang anak permi na lang sustentuhan sa ginikanan. Kaya nga naman moabot sa point nga ang anak magkadako, magkatrabaho na sila na poy mo tabang og sustento sa ginikanan. Nga na mga kaigsunan, naatay tagsa-tagsang responsibilidad sa atong tagsa-tagsang pamilya. And even in a church, in a family of God, mga kaigsunan, we have responsibility. Pinakauna nga responsibility nato as a Christian, as a fellow believers, as a family of God is that we are to pray for each other. Pray for each other. 1 Thessalonians, tanaw na to ang testimony ni Apostle Paul. 1 Thessalonians chapter number 1. 1 Thessalonians chapter number 1. Ablihan na to ang Bible palihog. 1 Thessalonians chapter number 1 verse 2. Verse 2 hantod sa 3. Ningon ang Bible diha, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. No? When was the last time nga naka-mention ta sa tong igsuon sa pagtuo sa pagampo? Sa ato ang group chat sa prayer corners mga kaigsoon, daghan kay mga prayer request diha, no? Nga pwede tang maka-partake sa pagampo. Now, makita nato diha mga kaigsunan nga grabe ka powerful ang atong prayers. Kaya naman tungod sa gahom na sa Ginoo, dili na tungod nato nga niampo ta, no, batungod gitagaan tag privilege sa Ginoo nga makaampo. No? Grabe gahom ang pagampo mga kaigsunan, that it will help us, no, each other mga to be strengthened, to be healed mga kaigsunan. Ningon si Apostle Paul diri that I make mention of you in my prayers, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Nagampo siya mga kaigsunan si Apostle Paul because of their testimony. Ngano nagpray man si Apostle Paul kanila mga kaigsunan, why? Because tungod kay kung daghan na kag nabuhat para sa Ginoo, the more katakihon ni Satanas. Kung daghan na kag nabuhat para sa Ginoo mga kaigsunan, you will become a top priority ni Satanas. No? Kaya nga naman, kay nilambo man ka sa buluhaton, nilambo man ka sa pagpangalagad sa Ginoo, and then Satan will attack you. He will try himself to destroy you. Mo na si Apostle Paul, he make mention of them. Grabe ilang paglambo sa mga taga-Tesalonica, grabe ang ilang faith nga halos wala na masulti sa Apostle Paul, no? Pero naagi hapoy prayers, no, si Apostle Paul. Nagpray si Apostle Paul to protect them sa ilang spirituhanong kinabuhi. Pray si Apostle Paul as a thanksgiving sa ilaha, no? Kay wala nahimong vain ang kahago ni Apostle Paul sa paglakaw kanila mga kaigsunan. We ought to pray for each other. Yampo na to mga kaigsunan.
There will be times nga tagaan kag wisdom sa Ginoo nga naay pangan nga ihatag sa Ginoo sa imuha nga kinahanglan nimo iduol sa pagampo. Then pray for them, mga kaigsunan. No? Iampo. Pwede ra gyud i-generalize nimo pagampo kundi nimo sila ma-mention by name. Mga ka Lord, protection ni ang akong mga igsuon sa pagtuo diri sa Bible Baptist Church Basak. Lord, give us strength, spiritual strength. No? Bible Baptist Church Basak. Mga kaigsunan, mauta na ato ang una nga dapat iduol sa Ginoo sa pagampo. No? And one of the blessing, mga kaigsunan, is you can remember them. You can remember ato ang igsuon sa pagtuo. They may not hear you pray, mga kaigsunan, but they will feel your prayers. Pinaagi sa Ginoo, mga kaigsunan. Makibong lang ka nga sa mga trials nga nilabay sa mga kinabuhi nganong nakapadayon ka because someone is praying for you. Mga kaigsunan, one of my prayer and I hope nga mahimo po ninyong prayer, mga kaigsunan, in this church is that proteksyonan sa Ginoo ang congregation. Kaya nga naman, sama sa kong gingon, mga kaigsunan, the more nga mulambo ang buluhaton, the more nga gusto ng gubon sa yawa. And one of the way, mga kaigsunan, nga gubon sa yawa, mga kaigsunan, not the attack from the outside, but the attack from the inside. Mao na, mga kaigsunan, usa sa gipangayon ako sa Ginoo, Lord, protection ni taon ang congregation sa Basak. Kaya nga naman, looking at these people, mga kaigsunan, one of this day, mahibong na lang ka na, wa na po diri. Wa na po diha. No? Imbis makita ni mo nga naa siya diha, wala na. Kaya nga naman, mga kaigsunan, kinahanglan tag prayer matagusa. No? Kinahanglan tag prayer matagusa. Mo na, kinahanglan to i-pray matagusa, mga kaigsunan. We need to pray. Ato ng responsibilidad as brothers and sisters in Christ. We are to pray for each other. Ikaduha, mga kaigsunan, is that we need to minister to each other. Prayer and also minister. Okay? Ang minister, mga kaigsunan, is something nga nakay gibuhat para niya. Something nga nakay gi-exert nga effort para niya, mga kaigsunan. No? Dili lang kay sa atong physical but also in our spiritual. Duha na, mga kaigsunan. Nawari sa sa physical, Acts chapter number 11 na nasa Bible atong basahon, verse 27 to 30. Acts chapter 11, verse 27 down to verse number 30. Niyo ang Bible diha? Na Acts 11. Verse 27. And in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch. And there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great death throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. Verse 29. Then the disciples there, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea. Verse 30, which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. Ato makita diri, mga kaigsunan, no? In this text nga itong ibasa, na ay problem, na ay death, no? Daggrabe kakulangon sa tibuok nasod. No? So, unsa gibuhat sa mga Kristohanon, mga igsuon sa pagtuo, verse 29, mauna ni ilang gibuhat nga action. Then the disciples, every man, according to his ability, determined to send relief. Sa bisan kinsa nga mga katawhan, nga mga Kristohanon, tanan nga naay kapasidad iyang gibuhat para mutabang dito sa Church of Judea. Mga kaigsunan, tanawa, they minister sa need sa uban. They minister, mga kaigsunan, sa mga panginanglanon physically sa igsuon sa pagtuo. Now, makita na to diri, mga kaigsunan, gisulti gyud sa Bible that according to his ability. Sa iyarang makaya. No? Namo gyud times good ang uban, mga kaigsunan, adi lang kumutabang kay mas daghan man yang natabang kaysa sa kuha. No? Nay uban, mga kaigsunan, ay gamay ra man niya kuha, di lang ko ni apil kay murag unsa ra man ni sa ilaha. Ayaw, mga kaigsunan. Kaya nga naman, ang panggipangita argued sa Ginoo, mga kaigsunan, is according to your ability.
Kung unsay kaya nimo mahatag, ihatag. Ayaw tan-awang uban nga mas dako ila. Yes, mas dako ila kay mas dako man sang blessing nga si tawag na gihatag sa Ginoo sa ila. Yet mas dako pud nga responsibilidad. No? Ingana, kung unsay gihatag sa Ginoo mga kaigsunan, ayaw focus sa uban. Focus sa imuhang kaugalingon unsay mabuhat nimo para sa Ginoo. Kay kung diha pa lang daan mga kaigsunan, magsige ra jud ka nga na ay di lang kumapila na kay gamay ram ni. Ay wala man koy daghan nga resources. Ay unsar man ning ako. Ayaw mga kaigsunan. Kay diha gina siya mag-start pud sa gamay. The little you gave mga kaigsunan, magkadugay, magkadako, i-bless man ka sa Ginoo. Basta hunaw-naa lang mga kaigsunan, wala nangita ang Ginoong daghan. Ang ipangita ra sa Ginoo according to your ability. Bisan sa atong giving or sa tithes mga kaigsunan, remember, wala biya, doesn't mean nga kung mas dako ang tithes sa iya, imong upson ang ihang tithes. No. 10% ang gipangayo sa Ginoo. So unsang 10% sa imuha. Kung na kay G's, ang 10% na piso. Gamay ra kay na mga kaigsunan mo na iuli nimo sa Ginoo. Ayaw pangitag 200. No, kung ang imong income 100, ayaw pag tithes og 200. Kaya nga naman, ingon ang Ginoo according to His ability. Diha magud ta ma-stress. Diha ta ma-stress, diha ta mabati atong unahuna sa paghatag mga kaigsunan kay wala na to gi-measure tarong. Wala na to gi-balance mga kaigsunan niya. Ang Ginoo God He is a God of order biya. Mao na nga kay bawog gyud mo balance ang Ginoo. No? Mao na ang tithes mga kaigsunan 10% ra gyud sa imong income. Ayaw apsa to iya nga libo-libo kay ngano man di na para imuha. No? Mao na nga tuwa mga kaigsunan, we need to minister our fellow brethren in Christ according to our ability. Little is much when God is in it. So bisan gamay ra mong mahatag mga kaigsunan, ayaw ginagabalak kay Ginoo ray magpadako ana. Dili lang kay physically mga kaigsunan but also spiritually. Sa atong gibasa ganiha sa Galatians, ablihi ra God palihog. Galatians chapter number 6, sa atong gibasa ganiha verse number 1 and 2. Ningon siya diha, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself lest thou also be tempted. Mga kaigsunan, remember, every failure is not final. Every failure, mga kaigsunan, is not final. Yes, diri sa kalibutan, ma-fail ta. Bisan sa tong Kristohanong kinabuhi, ma-fail ta. Never kang makita in the Bible, mga kaigsunan, nga Kristohanon, nga hangtod sila, tibok lang kinabuhi, faithful sila, straight diya sa Ginoo. Wala. Naa sila'y mga downfalls. Naa sila'y mga failures. Nganong gibutang man na sa Ginoo sa Biblia? Nganong gialaw man na sa Ginoo nga makita nato ang ilang mga downfalls mga kaigsunan in the Bible nga kisila gipanggamit sa Ginoo? It is to remind us mga kaigsunan that they are also human. Tao pud sila. Remember mga kaigsunan, diring kalibutan na walay perfect. And then we all fail. So mo na gitagaan tag responsibilidad sa Ginoo as we minister to them, we need also to minister to them spiritually. Okay? We need to minister spiritually. Kung kinsa tong mga na-down sa ilang Kristohanong kinabuhi, tabangan nato atong lift up. Kinsa tong nasipyat sa ilang Kristohanong kinabuhi, ato silang i-encourage nga padayon lang. No? Mao na mga kaigsunan, we need to encourage them. I kanang nagwonder ko mga kaigsunan, no? Usa sa testimony dito sa katipunan, Pastor J. Villegas atong gi-present pag pinakaunang night no? Life ni Pastor J. Villegas, no? I was wondering mga kaigsunan nga grabe gyud kayo ang wisdom, grabe ang discernment nga gihatag sa Ginoo sa mga iyang alagad. Kaya naman, one of the parts sa nahimong story is that nasipyat siya siyang Bible school nga times. Yet, gibalik-balik siya tawag ni Pastor Dr. Gisalva. Then sa balik-balik og tawag niya ni Dr. Gisalva, nibalik siya sa Bible school. Nibalik siya pangalagad sa Ginoo.
And then karon dako na kay ang ministry nga gipiyal sa Ginoo saya dito sa Leyte. Imagine kay nga na mga kaigsunan, no? Pag gahapon pud ay pag last week pud amoa kay kang Mark Anthony Tunyakaw. Oh. Naminaw ko sa story pud gikan siyang anak mga kaigsunan. Grabe pud ang kaagi niya. Grabe ang backslide life niya pero gigamit siya sa Ginoo. Nibalik siya sa buluhaton sa Ginoo. Kaya nga naman mga kaigsunan, sama sa gingon, ma-fail ta rin kalibutan na but it is not final. We need to minister sa atong igsuon sa patuo spiritually mo ni pinaka-importante. Yes, kinahanglan sa physical but ang spiritual importante pud. But remember mga kaigsunan, tanawa ang verse. Basahan na to, verse number 1. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are, unsay gisulti? Ye which are spiritual. Remember this, paminaw mo ni. Before ta maka-minister sa ila spiritually, kinahanglan usa kita una mo spiritual. No? Kinahanglan kita una mo'y naatay spiritual life. Anang na-restore ang atong spirituhanong kinabuhi. How can we minister to them, mga kaigsoon, kung kita po mismo, mga kaigsoon, wala tayo ka minister sa ilaha? No? Sama sa akong gingon ba? No? According to our ability. Kinahanglan naa po tayo foundation sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan na po tayo foundation sa atong spiritual life, mga kaigsoon, in order for us to encourage others spiritually. No? Spiritually. Kaya nga naman, kung ikaw Kristohanon ka niya, wala po kay basa-basag Bible, si kag absent sa simba, dili ka muatin ng Sunday school, niya na ay igsuon sa pagtuo mo, duol nimo nangitag spiritual encouragement, unsa may kahatag nimong spiritual encouragement? No? Ingana mga kaigsunan, we ye which are spiritual restore such an one in the spirit of meekness. Mga kaigsunan. So muna, we need to minister. Dili lang kay physically, but also spiritually. Katulo mga kaigsunan is that we are to encourage and edify one another. We are to encourage and edify. Kani nga word nga encourage rin mga kaigsunan na encouragement sa na-down, ug na po encouragement nga i-push sila nga mubuhat pagyud. Nang i-push pagyud sila pataas ba? Ang ato diri sa Pilipinas is crab mentality man nga kung naay padung na musaka birahon pa ubos. But ang gingon sa Ginoo mga kaigsunan, we need to encourage and edify, no? Kanang tabangan na to sila nga i-push na to sila pataas sa unsay gusto sa Ginoo ipabuhat silang kinabuhi. Ingana mga kaigsunan, 1 Thessalonians, the Bible says in 1 Thessalonians, nara sa Biblia nga to ang mga text mga kaigsunan. 1 Thessalonians chapter number 5 verse number 11, the Bible says, wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. Edify one another. Tabangan na to sila, no? Nga mulambo, mupush ta nila diri padung ubos, mupush ta nila nga to go forward. No, kay naay times nga atong Kristohanon kinahanglan pug push mga kaigsunan. Nawa siya kay baba, asa siya nga ministry nga mo lugar, tabangan na to, i-discern na to siya, tanaw na to kung asa ang talent nga gihatag sa Ginoo siya, ato siya i-push dihang dapita. No? Ingana ba? Apil og ministry kana i-push na to siya. Apil sa fellowship kada hapon i-push na to mga kaigsunan. That's the kind of encouragement ang edification nga kinahanglan nila mga kaigsunan. No? And also letter D we are to serve one another. We are to serve one another. Serbisyuhan mga kaigsunan. Philippians chapter number 2. Philippians chapter number 2 verse 3. Ablihan na itong Bible. Philippians 2. Sige, ablihan Bible. Philippians chapter number 2 verse 3 to 4. Yung ng Bible diha, let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than himself. Verse 4, look not every man on his own thing, but every man also in the things of others. Dili bot pasabot diri ni Apostol Paul, mga kaigsunan nga maging mahimantayon ta sa uban mga kaigsunan, but ningo siya diha atong tan-awon pud unsay pwede natong ma-serve sa uban.
Unsay pwede natong ma-serbisyo sa uban mga kaigsunan. Mo na but pasabot ni Apostle Paul diha kanang word nga, but let every man also on the things of others. Another verse in Matthew chapter number 20 kani. Matthew chapter number 20 verse number 25 ningon na Bible diha. Matthew 20 verse number 25. Verse 25, ningon ang Bible, but Jesus called them to him and said, ye know that the princesses of the Gentiles exercises dominion over them, and they that are great exercises authority upon them. So, muna niya akong ingon yung ganiha mga kaigsunan, tawa, in verse number 26, but it shall not be so among you, for whosoever will be great among you, let him be your minister. Verse 27, and whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. Mao na mga kaigsunan, as soon as maabot ta sa simbahan mga kaigsunan, let us find a way to minister, to serve. Asa ta pwede makaserve sa atong isig Kristohanon. Asa ta pwede makaserve sa Ginoo, mga kaigsunan. No? Naay sayings na gaingon, I don't know kinsa itong nagstorya, basta naay sayings nga ask not what your country can do for you, but rather ask what you can do for your country. No? Ask not what your church can do for you, but rather ask what you can do for your church. Mo na mga kaigsunan, dili ta mangita kung unsay mabuhat. Mao gud mindset sa uban nga ari ko rin church kay nani mahatag nako. Ari ko ni nga church kay nani slay bugas. Ari ko rin nga church kay nani slay kanang kuan ayuda. Mga kaigsunan, dili na maoy kasing-kasing sa usa ka Kristohanon. Ang kasing-kasing sa Kristohanon, mga kaigsunan, sama sa kasing-kasing ni Kristo, mga kaigsunan. Verse 28, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister. So, mao na ato ang responsibility. Una, we need to pray for each other. Ikaduha, we are to minister to each other. Katulo, mga kaigsunan, is that we are to encourage and edify one another. And lastly, we are to serve one another. Responsibilidad nato sa church. Ayaw pabuta mga kaigsunan nga kita mo'y kinahanglan duulon. Kita mo'y kinahanglan tabangan, no? As much as there is an opportunity, let us do good, no? To all men, even into the household of God. Mao na atong buhaton. Let us do good. Buhata sa atong responsibility sa Kristohanon mga kaigsunan. Mao ning gingon, we are not just saved para mulingkod lang, but also we are saved to do something for God. Next mga kaigsunan is that what should be my attitude towards other Christian? So may atong mga attitude towards other Christian. No? Matagusan na to, lain-lain ta, sama sa onging ganiha, lain-lain ta og upbringing. Lain-lain ta og mga kinaiya. But remember, no? Remember, nga though lain-lain tag mga kinaiya, lain-lain tag mga upbringing, remember, giusab na ta sa Ginoo. Ha? Hunaw-naon na nato mga kaigsunan ha, dili na nato tan-awon ang atong igsuon kung unsa sila sa una. Yes, diha dayon ma-change ang atong actions, ang atong words, but remember, no, giusab na ta sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan, what should be my or our attitude towards other Christian? Number one, pinakauna mga kaigsunan is to love them. Mao gyud ang pinakauna is to love them. Tanan nga atong gibuhat para sa Ginoo mga kaigsunan should be inspired or should be motivated by love. No? Pag-serve sa Ginoo, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, pag kanang minister sa atong isig Kristohanon, it should be motivated by love. Kaya nga naman mga kaigsunan, dili kay sa Ginoo
dili kay ang Ginoo mo'y nagbuhat sa gugma, but God is love. Siya mismo ang gugma. No? But God is love. So mao gyud ang pinakauna dapat nato as a Christian. Everything should be motivated by love. No? Ningon si Pastor Kent, even the fear of the Lord should be motivated by love. Nganong mahadlok man ka sa Ginoo kay nahigugma ka sa Ginoo kay dili ka ganahan masuko ang Ginoo. Mura ko na si mong papa god, akong papa hiblaron man. Sumuna nga moingon si papa dili gani or naa siya hapit na siya maglagot. Magtinarong na gyud mi kay ngano man basin palag atakiho na mong papa tungod namo. Ngana ba? No? Musunod ta mo kuan kay we love among gihugma mo amahan. Kamo pod I do believe sa inyo hapon mga kaigsoon sa inyong pamilya mga kaigsunan, no? Imong mama nga daghan kay gitrabaho gikan pa sa buntag hangtod hapon. No? Mangita ka pamaagi nga ma kun lay hugas ani. Kaya naman nahigugma nimo imuhang pamilya. Or di mo yung ka nga ma kun lay panilig sa gawas. Oh. Dili kay gikan buntag nagtrabaho imong ginikanan hantod hapon ini kagabi mo pa nga ma wara ba to nalamban ako uniform para ugma patay na ugma gamiton wa na luyang mama ingana mga kaigsunan ba it should be motivated by love sama sa pag-serve nato sa Ginoo it should be motivated by love. 1 John chapter number 3 Bible mga kaigsunan 1 John chapter number 3 okay 1 John chapter number 3 verse number 14. Tama to mga Biblia. Ablihan itong Biblia mga kaisunan. 1 John chapter number 3 verse number 14. Yung ang Bible that we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Verse 15, whosoever hateth his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Sama sa akong gingon ganiha mga kaigsunan, yes, lain-lain tag mga kinaiya, pero giusab na ta sa Ginoo. We are passed from death unto life, maunang nahigugma ta sa tuig suon. Mao na nahigugma ta sa mga tao nga murag lisod kay hugugmaon kay nganuman giusab na ta sa Ginoo. No? Giusab na ta sa Ginoo mga kaigsunan. Magpatigbabaw gyud ang gugma. No? It doesn't mean nga dili wala na tay kanang conflict diri sa kalibutan naa paghihapon. Pero dili gyud siya mulungtad bitaw. Sama ra gud sa balay. No, natural ra man gyud na ang mga igsuon no, naay times nga mag-away gyud na. No, sa una suko kay ko sa kumangod mo ko ikaw gyud mahuman lang gini siyaw-yaw ko mama kulatahon gyud ka. Pero pag human nato mga kaigsunan, balik ra gyapon ang relasyon. Igsuon man, no? Same sa ato mga kaigsunan, yes na mga quarrel nga pwedeng mahitabo. Yan man napaman ta diri sa kalibutan. But remember, we should be motivated by love. Nga gugma ra gyapon yung patigbabaw. Sunod, ikaduha mga kaigsunan is that we need to be patient with them. No? We need to love them and also we need to be patient with them. No? Ingana mga kaigsunan. Kay naapay mga tao, mga Kristohanon, bisan kita. Kristohanon ta mga kaigsunan, dugay na ta sa ministry, sa buluhaton, dugay na ta nangalagad sa Ginoo. Yet still God is going us into process. Like under construction gihapon ba? No? Kita matagusa ka nato under construction gyapon ta. So napay gyapon mga butang nga dili pa nato makita nga kaingon ta nga Kristohanon naman ta ni siya ngano ngana man siya. Ngana ba? Kaya nga naman mga kaigsunan kitang tanan under process pa ta. So we need to be patient with them. Sa matagusa mga kaigsunan. We need to be patient sa atong brethren. Romans chapter number 15. Romans chapter number 15 verse 5. Now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another, according to Christ Jesus. Ano diha? Ningon diha? Nga kita nga Romans na. Romans 15. Okay? Nasakto ba? Romans 15, no? Romans 15.
verse 5. Ningon siya diha mga kaigsunan nga kita, no? Nga dapat kinahanglan ta ma same-minded sa kana nga sa Ginoo. Nga siya ang God of patience. Ako, kay bawo man jud ko, kamo matagusan ninyo, kita matagusan nato kaila ta sa tong galingon. Kung kita mo'y pasultion, kung angay na batang hukman sa Ginoo karon, I do believe matagusan to mayong nga kinahanglan na gyud ta hukman ron. Bisan na ako mga kaigsunan, pero nganong naa pamanta karon? Nganong gigamit pa manggihapon ta karon sa buluhaton sa Ginoo? Nganong gitagaan pa manggihapon tag ministry sa Ginoo? Kay ngano man, God is patient with us. God is patient with us. Na bisan pa sa atong mga failures, bisan pa sa mga times nga gidaw na tong Ginoo mga kaigsunan, yet He abide faithful sa ato. Sumaw na mga kaigsunan, ningon siya diha nga kita pud sama pud ni Kristo mga kaigsunan that we should be like-minded one toward another. Kinahanglan dapat pareha ta sa hunahuna ni Kristo sa uban. Kaya nga naman mga kaigsunan, whether mo usab siya o dili man na nimo responsibilidad. Whether mo usab siya dili man ikaw maapektuhan. Kaya nga naman siya man. Kung imo siyang gitudluan, wala siya naminaw. Kung imo siyang gibadlong, pero wala gihapon siya ni response, suko na noon siya nimo, ayaw kabalaka na kay siya rin manubag ana sa Ginoo. You have done your part, no? And be patient with them mga kaigsunan. Ginoo na lang bahala nimo. No? Ginoo na lang bahala nimo. Yung na lang sige, Ginoo na lang bahala nimo. Be patient with them mga kaigsunan. Igsuon na nato sa pagtuwa ta kay baw sa working sa Ginoo silang kinabuhi. Ingana mga kaigsunan. And also, kaduha is that be sensitive to their needs. Na ay physical needs and also spiritual needs. And kaning sensitivity mga kaigsunan, it doesn't mean nga kinahanglan jud ka muhatag. What it means mga kaigsunan is we need to discern. Pray ta sa Ginoong discernment sa atong isig Kristohanon. Kay not every time nila nga need, ilang istorya. Not every time nga need mga kaigsunan, ilang i-voice out. No? Sometimes mga kaigsunan, mga needs na to, ato ra gyud na i-voice out sa Ginoo. Then, ang Ginoo na magpahiluna, mugamit ang Ginoo og tao. No? Mugamit ang Ginoo og tao mga kaigsunan. Mugamit ang Ginoo og Kristohanon. Oh, sumaw na mga kaigsunan, we need to be sensitive. Be discern. Be discerning sa atong igsuon sa pagtuo. Kung na kay nakita nga murag down yung spirito karon, pangutan, okay ra ka? Kumusta ka? Kung na paminaw nimo, nakita nimo siya nga murag lahi ra gyud siya karon kaysa sa una, approach. No? Mao nay usa dapat nato nga buhaton atong attitude. No? Dili kay moingon nga, oy lahi lagi ni siya espiritu palayo tabi. Ta fellowship ani niya kay murag delikado ni da. Dili nga na mga kaigsunan. No? We need to discern their needs. And lastly, our attitude is to forgive. Be forgiving sa matag usa. No? Dapat kay bawta mo pasaylo. Ephesians mga kaigsunan chapter number 4 verse 32. Ephesians 4 verse 32. Ablihan nato ng Biblia. Ephesians 4:32. Ningon ang Bible diha sa Ephesians chapter 4 verse number 32, and be ye kind one to another, tender-hearted, unsay sunod, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Forgive one another. Pasaylua ang matag-usa mga kaigsoon. We need to be forgiving. No? Mo na dapat ang atong attitude. Remember ta sa tuang topic about prayer? Usa sa makahinder sa prayer is unforgiveness. Kung dili ta kay bawo mo pasaylo mga kaigsoon, mao na usa sa mga hindrances. Kaya nga naman dili naman good pure ay mong kasing-kasing. Kung nanay aligot-got mga kaigsoon, nanay kasuko usa na sa gingon ni David mga kaigsoon, if I regard iniquity in my heart. Nga naman, iniquity man na sa kasing-kasing kanang di ka makapasaylo sa imong isig katao. So dapat nimong pasayloon mga kaigsunan so that God will cleanse your heart para inigduol nimo niya sakto imong kasing-kasing. No? Nga na mga kaigsunan, we need to be forgiving. Colossians chapter number 3, also Colossians chapter number 3 verse number 13, ningon ang Bible diha, brethren, I count myself to be apprehended, but this
Colossians 3:30, Philippians man ni. Colossians 3:13. Ingon ang Bible diha, forbearing one another, forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Oh, kung naman kayo mga quarrel mga kaigsunan, ikabalaka, kutob ra na diris kalibutan. Inigabot sa langit, magkanatawanay na lang mo. Nag-away mo rita dito si Yuta, no? Unsa kita to giawayan? Dukot, naunsa naman taon ta. No? Wa pag kita nagtagad pila ka tuig, itungol nga itong dukutan, naunsa. Makinatawanay lang mo sa langit mga kaigsunan. Kaya naman, ma-remember ninyo ang inyong kaagi diri. But the Bible says we need to forgive. That is the attitude nga kinahanglan nato mga kaigsunan. We need to forgive. Now, in this world mga kaigsunan, naagi conflict. No? Dili lang kay conflict sa gawas, but also conflict diri sa sulod. Sama sa akong gingon ganiha, murag managsuon. Oh? Nga usahay, naay mga panagbingkil within the church. No? But remember mga kaigsunan, mao na atong angay buhaton, we need to forgive. No matter the case mga kaigsunan, hunaw-naa gipasaylo ta sa Ginoo sa atong mga sala. No? We need also to forgive. So kung naka-realize na ta mga kaigsunan sa ato ang relasyon sa atong isig Kristohanon, kung nakahibaw na ta sa atong responsibilidad as a Christian mga kaigsunan, and also the attitude we need to have toward them mga kaigsunan, lastly, mga kaigsunan, we need diri na ta maka properly, no? Diri na ta maka properly buhat sa kaning word nga fellowship. No? Fellowship. Kaning fellowship, mga kaigsunan, mao ni ang terms nga ginagamit sa mga Kristohanon lamang. Kung adto ka sa gawas sa mga unbeliever, mga kaigsunan, dili gyud fellowship ang ilang itudlo sa imuha. Dili fellowship ang naa dito mga kaigsunan. This is a term nga ginagamit sa mga Kristohanon kanang getting everyone, every Christian mga kaigsunan in shaping interest para sa pagpadayon sa Ginoo. Now it involves like Bible study or sharing the Word of God, kaon, and also games. Nga na, mao na nga klase mga kaigsunan nga mga fellowship. But remember mga kaigsunan that fellowship doesn't really mean nga external lang. Like pareha na, no? Tapok-tapok mo and then magstorya-storya and then magdula, magkaon, dili lang kay kana mga kaigsunan. No, sometimes atong una-una is ingana pero napagi deep nga meaning ana mga kaigsunan. Una sa tanan mga kaigsunan is there are essential elements to true biblical fellowship. Number 1 is we have the humility, humbleness. Mga elemento nga dapat natong dalon kung mag-fellowship ta. No? Lisod kayo Kristohanon, mag-fellowship mo niya, abot dito, magpagarbuhay mo sa unsay naabot ninyo sa kinabuhi. Di na siya fellowship mga kaigsunan. No? Nagpahambugay na mo sa unsay naabot ninyo, unsay sakyanan, unsay kanang bag-ong cellphone, gadget, nga na mga kaigsunan. So, ang una gyud is kanang humility. Okay? Kaduha is we have honesty. Oh, honesty mga kaigsunan. Kinahanglan na ay honesty. Kaya nga naman, God rejoices in the truth. Gusto ang Ginoo sa kamatuoran. Ningon siya diha, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No? Ingana mga kaigsunan, di lang kay humility, but there is also honesty. No? Pwede, while you are having fellowship mga kaigsunan sa mga igsuon sa pagto, pwede nimo siya ingnon, Brad, sis, sa tinudan na yung rabaw, araba ko kauyo na ito yung mong gibuhaton ni Agi. Now, at least ma-communicate ninyo ba? Dili kay diha pa na ninyo kanang ma-communicate nga wa na, buto na kayong tanan, dugay na kayong kuan, conflict, dako na kayo ni build up nga kanang kalagot mga kaigsunan. Dapat communicate. No? Ingana mga kaigsunan, we need to have honesty. No? And also mga kaigsunan, thirdly, we have love. Naagi ng gugma. Permanente gid na mga kaigsunan. And lastly, ikaw pat, we have the hospitality. We have the hospitality. Kindness. Showing kindness sa atong igsuon sa pagtuo mga kaigsunan. No? There are areas of true fellowship that includes mga kaigsunan. Number 1, sa akong gingon ganiha, tapok-tapok nga Bible study, sharing the Word of God. Una is prayer. No? Pwede mo mag-fellowship sa pag-ampo. Every Thursday, last Thursday of the month, we have the prayer fellowship. Okay?
sa pagtuo in the faith, di ba? Kanang maghisgot mo pulong sa Ginoo. No, Thursday morning, morning ba to, afternoon nagtapok-tapok ang mga boys. Pag humagkaon naghisgot sa pulong sa Ginoo. Unsay about ani, unsay about ana, unsay meaning ani, ano ba? Encouraging one another sa pagtuo. Katulo is ministry. We can fellowship in ministry. Unsa ministry nga gihatag sa Ginoo, whether it's children ministry or sa atong youth department or sa atong ladies department o sa tanang general fellowship, mga kaigsunan. Mao na nga diha nga area makabuhat ta og true fellowship. And lastly, mga kaigsunan, mao ning dili kaayo nato ganahan, but the fellowship of suffering. No? Lumang na fellowship of suffering. Kalisod ana, mga kaigsunan. What it means, mga kaigsunan, kung nag-suffer ang atong igsuon sa pagtuo, kita po dapat mo bear sa ilang burden. No, kung ay problema ang church, mga kaigsunan, we need to be there in the church. Dapat na ata, mga kaigsunan, mo suporta gihapon sa simbahan. No? Dapat na gihapon ta, mga kaigsunan, mo fellowship gihapon bisan sa suffering. No? Ingana, mga kaigsunan. Sumuna nga mga areas, mga kaigsunan. So that will wrap up, mga kaigsunan, sa ato ang topic this morning sa lesson number 9 about other Christians. I hope and I pray, mga kaigsunan, nga kita mismo na dasig ta o na-reminded ta sa atong mga responsibilidad or sa mga butang nga dapat natong buhaton. Isip nga anak sa Dios, isip nga naas sa pamilya sa Ginoo. Let's bow our head and close our eyes and let us pray. Ginoong Diyos, labing hamanan sanan, salamat, Father, sa kabuntagon. Thank you, dear God, for this wonderful blessing. Salamat, Father, sa reminder sa lesson number 9. Thank you, dear Lord, sa paggiya kanamo, O Lord, sa paghatag og wisdom about other Christian, Ginoo.